Gawa tayo ng thumbnail natin guys. What's up mga idol? So for today's video ay gagawa nga tayo ng sarap na tinapa. Inagahan ko nga lumabas ng bahay ngayon para maabutan pa natin yung mga fresh na galunggong. Kasi pag tinanghali na tayo baka luma yung mga may iwan sa atin. Nadaan nga pala tayo dito sa Ruins of St. Paul. Pinakasikat na tourist spot dito yan sa Macau. Napakaganda ng ulap ngayon. Nadaanan ko lagi yan dito pag bumibili ako ng isda. Nandito na tayo sa fish market. 10 minutes na paglalakad siguro mula sa bahay. Buti na nga lang at mga fresh pa yung mga galunggong nila dito. Sinecheck ko ngayon isa-isa. Sinisigurado kung mapupula pa yung asang na makukuha ko. Kailangan guys, wise tayong pumili ng isda. Isa-isa i-check natin. Kasi sayang naman kung makakatsampa pa tayo ng bilas ng isda. Kasi hindi natin alam baka hinaluan na nila ng lumayan. Try ko na meron naman silang hugasan dito ng kamay pagkatapos mong pumili ng isda. Marami naman mga fish market dito na bilihan ng isda. Pero dito ako lagi bumibili kasi ito yung pinakamalapit sa amin. Na may sariwa at murang isda. Nakabili na nga tayo ng galunggong. Uuwi na rin ako agad kasi yan lang naman ang pakay ko ngayon. Maaga pa kaya wala pang ganong tao rito. Pero sigurado mamaya-maya lang puno na yan. Halos hindi ka na makadaan. Natuwa naman ako dito kay Aye. Di ko alam kung para saan yung donation pero didikitan kanya ng sticker sa katawan pagkatapos mo mag-donate. Tanda yun na nagbigay ko sa kanila. Minsan mga bata yung nag-aabang dito eh. Ngayon mga senior naman. Nakakatuwa lang din kasi kahit alam nilang Pinoy ka, ina-approach ka nila eh. Dagdag good vibes din sa umaga. Dito lang. Ayan, dito. Tote. Chinecheck ko nga kung meron pa natirang pera sa pitaka ko kasi hindi ko tinignan kanina kung may laman pa eh. Buti na nga lang ako may natira pa. Nakaka-good morning talaga kasi pagkatapos mong nagbigay, nagpasalamat pa siya. Sinabihan tayo ng good health at mapapalitan daw ng mas malaki yung binigay kong pera. Yun ang pagkakaintindi ko ha. Naabutan ko nga si Mrs. na nagluluto ng merienda namin. Umpisahan ko na rin naman yung trabaho ko. Let's do this. Lilinisan ko na nga itong mga binili kong galunggong. Libre naman na magpalinis ng isda sa palengke. Kaso mas prefer ko na ako na lang ang maglinis para maliliit lang yung hiwa ng isda. Kasi sigurado malaki ang hiwa niyan pag sa palengke mo yan pinalinis. Baka madurog na pag ginawa natin tinapa. Actually, karaniwan sa mga tinapang binebenta para buo pa rin siya pagka tinapa. Hindi na tinatanggal yung mga laman loob. Pero syempre, pansarili naman natin ito kaya dapat malinis. Para yung feeling ng gulunggong is nasa beach pa siya. Lagyan lang natin yan ng cling wrap. Tapos ilagay natin sa ref. Pagkatapos ko nga nalinisan yung galunggong, ay brinahin ko lang yan sa tubig na may asin saka ako nilagay sa ref. At least 1 hour. Tapos na yung unang trabaho ko. Kaya habang naghihintay ay naisipan ko nga muna magkape. Ano ka ni? Pili ko lang ni. Stronger lang so. Guys, pili na tayo ng kamote. Tapos kape. Nagkape ka niyo na. Malik ko kung ayaw mo, gusto mo. Ito, halitin na tayo. Sinamahan ko na nga lang munang mag-movie marathon si Hani. At di ko nga namamalayan habang nanonood kami. Nakatulog na ako sa party na yan at hindi ko na naubos yung kape ko. So yun na nga guys, siguro mga 1.5 oras nung nilabas ko to sa ref. Pero pwede nyo naman itong i-brine ng mas matagal ng ilang oras. Kasi yung iba hanggang 4 na oras pa nga. Gandahan lang natin yung pagkakasalansan ng ating mga galunggong. Saka natin yan i-steam ng 30 minutes sa ng apoy lang para hindi madurog yung isda. Eto na siya guys, after 30 minutes. Ang ganda nga ng pagkaka-steam. Kukunti lang yung mga bidak niya at halos buo lahat. Palamigin muna natin yung i-steam natin na galunggong. Bahay na to is nasa 100 years old. So ito mga nasa 50 years old na ito. Nilagyan ko nga rin to ng foil para hindi tayo mahirapang maglinis mamaya. So guys, ang ginamit ko nga sa pampausok ay cinnamon stick, tea leaves at saka brown sugar. Gumamit nga pala ako ng yellow food color dito. Depende sa inyo guys, pwede rin namang hindi. Pero mag-experiment ako kasi yung iba hindi ko siya nilagyan ng food color para makita ang difference niya mamaya pagkaluto nito. After natin malagay lahat ng gulunggong, pwede na natin itong pausukan. Mahinang apoy lang guys, at least 40 minutes. At ito na nga guys, after 40 minutes, luto na siya. Ito yung may food color, ito yung walang food color. So, hindi na pala siya kailangan lagyan ng food color. Talagang maninilaw na siya. Halos parehas lang yung may food color sa wala eh. Moment of truth. Ang sarap! After lumamig nung tinapa, pinak ko nga muna yung iba para ulam namin sa susunod na araw. Tapos yung matitira ay ulamin naman namin ngayon. Pwede na siyang pangbenta. Pwede natin yung freezer. At ulam natin sa mga susunod na araw. Ito, ulamin natin ito ngayon. Prito ko siya.
Kain na tayo. Let's go. So hello guys, luto na yung tinapa. Try na natin. Let's go. My homemade tinapa. Let's go. Let's do this. Sarap kanin. Sarap. Crunchy. So guys, hanggang dito na lang ang ating video for today. At salamat din kung nakarating ka hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan nyo naman ng video na ito, pa-like and share naman para mapanood din ng iba.